the prize we have striven, after our labors are o'er. Rest to our souls will be given on the eternal shore. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care, happy and bright. Jesus is there, He is the light. Oft in the storm, lonely are we, sighing for home, longing for Thee. Beautiful home of the ransom beside the crystal sea, the crystal sea. Yes, a sweet rest is remaining for the true children of God, where there will be no complaining, never a chastening rod. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care, happy and bright. Jesus is there, He is the light. Oft in the storm, lonely are we, sighing for home, longing for Thee. Beautiful home of the ransom beside the crystal sea, the crystal sea. Soon the bright homeland adorning, we shall behold the glad dawn. Lean on the Lord till the morning, trust till the night has gone. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care, happy and bright. Jesus is there, He is the light. Oft in the storm, lonely are we, sighing for home, longing for Thee. Beautiful home of the ransom beside the crystal sea, the crystal sea. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon ay araw ng linggo muli at tayo ay nagtipon-tipon at nagsama-samang mga magkakapatiran para tayo ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon, makarinig ng kanyang mga dakilang salita at may pagpatuloy itong napakagandang istorya o itong ating pinag-aaralan sa libro ng Esther. Binabati ko muna ang ating mga kapatid na kasama natin on live ngayon sa FB live natin, sa FB page natin dito sa Iglesia ng Diyos. Si kapatid na Michelle, si kapatid na Joy Martires, taga Paranaque, si Pastor Junior, nakasama si Sister Rose, Sister Joanna, si Pastor Paul, si Sister Kathleen Joy, na kasama niya si Sister Rosil at si Sister Daniel. Yan, si kapatid na Lester, si Pastor Ray, si kapatid na Jerry, si Sister Paz, si Pastor Chito, si Sister Hilary, si Pastor Eugene, si Lolo Arthur, at si Brother Jonel. Yan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At bago tayo magpasimula sa ating mga mapag-aaralan, hinihiling ko po na ang bawat isa ay yumuko at manalangin para sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat at ikaw ang siyang nanguna sa araw na ito na kami ay iyong pinagpala na makarinig ng iyong mga dakilang salita. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat magkakapatid na kasama namin sa live. Gayon din sa makakapanood ng replay na ito. Kami rin, Panginoon, ay dumadalangin na iyo silang gabayan at ingatan katulad ng paggabay mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na kasihan mo kami ng iyong karunungan at kaalaman ng lahat ng aming mga pag-aaralan ay tanging maintindihan namin dahil ikaw, Panginoon, ang siyang nagpapadaloy nito sa aming kaisipan, sa aming puso, Panginoon. Na ang lahat ng mga napag-aaralan namin ay higit dito'y maisagawa namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay.
Ito ay mga pagkain ng aming mga kaluluwa. Ito ay biyayang nagmumula sa iyo na kami, Panginoon, ay magkaroon ng tamang disposisyon, tamang desisyon sa aming buhay Kristiyano habang kami ay may pagkakataon na mabuhay sa sanglibutang ito. Na ang sanglibutan na ito ay puno ng mga problema, puno ng pagsubok, puno ng kabagabagan, puno ng pagkakasakit, puno ng mga problema di mabilang. Ngunit ikaw, O Panginoon, ang Diyos ng katagumpayan, at alam namin na ang lahat ng mga ito ay tanging mapagtatagumpayan namin dahil kasama ka namin, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapalang patuloy mong binigkakalob sa amin, sa aming nakakain, sa aming mga naisusot na damit, sa aming mga tahanang natitirahan, Panginoon. Salamat sa bawat talento, kakayahan ng mga kapatid na patuloy mong pinagkakalob sa amin, na ito ay pinapabot namin sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng patuloy naming pag-awit sa iyo, pagpuri at panalangin, at pagpapahayag ng mga dakilang salita. Naway ang mga kakayahan namin na galing sa iyo, Panginoon, ay pinagkakalob namin na isang regalo dahil sa pagmamahal namin sa iyo, ay makitaan mo, Panginoon, ng karapat-dapat, makitaan mo ng katanggap-tanggap, Panginoon, at sa mga bagay na ginagawa namin, sa mga desisyon namin, Panginoon, tanging dalangin namin na ituwid mo ang bawat hakbangin namin. Sa mga pagkakataong kami ay nagkukulang, kami ay mayroong mga pagkakamali, Panginoon, daladalangin namin na iyo kaming patnubayan, iyo mo kaming gabayan, patawad sa mga pagkakasalang amin nagagawa sa iyo, maging tuman ulihi mo hayag, Panginoon. Muli, maraming salamat. Sumama ka hindi lamang sa oras ng aming pag-aaral, kundi sa mga darating pang mga araw. At ang lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Since the king's friend Mordecai refuses to bow to me, cast lots, and they will determine when his fate shall be sealed. So be it. On the 12th month, Mordecai and all his people, all the Jews throughout the kingdom of Xerxes, will be destroyed. Ah, Haman! Good to see you, my friend. If it please the king, I have disturbing news. There is a certain people scattered amongst all the provinces of your kingdom. Their laws are different from all other people's, and they do not keep the king's laws. So it is not in the king's interest to let them live. What would you have me do, Haman? Let a decree be written that they be destroyed. I trust you, Haman. If these people are a threat, let the decree be written and sealed. Okay, mga minamahal na kapatid, ang nasaksihan po natin ay galing sa storybook, no? Itong napanood natin na si Haman, no? At alam naman natin tong karakter ni Haman ay isang napakasamang Amalekita, no? Na siyang nais, no, papatay sa lahat ng mga Hudyo, kasama na diyan si Mardoqueo. Yan. So binabati natin ang ating mga kapatid na kasama natin ngayon, si Sister Emily Manlangit at si Brother Edgar, din si kapatid na Arnel, si kapatid na Arlene, si kapatid na Larry, kasama rin si kapatid na Narvin. Yan. So isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Okay, so sa ating mga napag-aralan sa Esther chapter 1 hanggang 4, dito nakita natin, mga minamahal na kapatid, ang istorya
kung paano si Esther ay nahirang na maging reyna at maging asawa ni Xerxes, yan, ni hari ng Persia, no? Nakita rin natin dito ang mga karakter ni Mardocheo na siyang guardian ni Queen Esther at si Haman, no? Itong apat na to, dito lang tayo magsisiikot at may mga iba pang mga cast of rito, character, no? Parang isang pelikula itong ating pinag-aaralan. So, we're attempting na makatapos ng 3 chapter ngayon. So, kung kayo po ay may nais katanungan nung nakaraan o nais karagdagan, maaari nyo pong ilagay sa ating chat box. At ito rin po ay mapapanood sa ating YouTube channel. After po nito, ina-upload po natin yung mga series na itong Bible study na to sa programang The Teaching. Yeah. Okay, so let's dive in na sa mga istorya. So, ang ano po mga naaalala nyo, no? So, nagkaroon ng batas na pinagkalooban ng Haring Xerxes, itong si Haman o si Haman sa English, no? Na kung saan mataas ang posisyon nito, mas mataas pa to sa mga prinsipe. At nagsimula ito nang hindi yumukod si Mardocheo sa kanya dahil si Mardocheo ay yuyukod lamang sa ating Panginoon. Yan ang mga pamamanata o yung talagang desire o discern ng tunay na naglilingkod sa Panginoon, no? Hindi sila basta-basta yuyukod sa ibang tao, kundi sa Diyos lamang. Ganun ka-importante yung pagyukod nila, no? At na-example din natin dyan si propetang Daniel din, di ba? Which is mapag-aaralan natin sa pagdating ng book ng Daniel. Yan. Doon nagsimula na nag-init ang dugo ni Haman kay Mardocheo na siyang pinasimulan nitong interesan niya, no, itong mga Hudyo na to na lipulin. Yeah. So good afternoon din kay kapatid na Brickster. Okay, so natapos tayo nung nakarang linggo na kung saan nagkaroon ng pag-aayuno, no, sila Mardocheo at iba pang mga Hudyo. At kayon din si Queen Esther na hindi niya alam kung paano ang gagawin dahil hindi siya basta-basta makakalapit sa hari, no? Yan ang custom o yung talagang rules at nakasanayan, lalong-lalo na sa panahon ng Persian Empire. Kasi itong pinag-aaralan natin, wala tayo sa Israel, no? Ito ay ibang kultura na kung saan isang kasalanan pag ikaw ay lumapit sa hari nang hindi ka naman pinapatawag. You are not summoned by the king. At ikaw ay nagpasyang pumunta at lumapit at kausapin siya kahit ba ikaw ay asawa, no? Si Queen Esther ang pinakamamahal ng Haring Xerxes, no? At marahil dahil si Queen Esther din ay yung puso niyang pagiging Hudyo na may takot sa Panginoon, no? Makikita natin dito kung paano rin siya kumilos ng naaayon, no? Makikita rin natin na sinabi niya kay Mardocheo na mag-ayuno at siya ay ganun din ang gagawin within 3 days at siya ay gagawa ng pasya. Yun nga ang gusto ni Mardocheo mangyari, no, na gumawa si Queen Esther ng hakbang na, no? May mga bagay kasing dapat tahimik, totoo yan, at may mga bagay din na dapat tayo ay magsalita. There's time for quietness and there's a time to speak up, di ba? So, lahat yan ay pinagkaloob ng Panginoon sa banal na kasulatan kung paano ang pamamaraan ng tamang pakikipag-usap, tamang way, lalong-lalo na sa mga argumento at kahilingan. Yan. So, hindi basta-basta gagawin ni Queen Esther lahat ng hakbang ng gusto niya, no? At ang maganda rito, ang napag-aralan natin ay yung pag-aayuno, yung pag-alaala sa ating Panginoon. Sa panahon natin yung pagdarasal, yan, pinaka-importante yan. Okay, so samahan niyo ako. I hope na may mga Bible kayong dala-dala. Yan ay isa sa mga mensahe ng buhay kaninang umaga na pinangunahan ni Pastor Junior na baka sa panahon ngayon, puro cellphone na lang ang dala, hindi na yung banal na kasulatan. Pinaka-importante rin naman na lagi nating dala yung Bible. Ano pa yan? Less battery, di ba? Hindi mo na kailangang i-charge, hindi nalolobat, no? Bubuklatin lang natin. At lahat naman tayo, lahat naman ng Kristiyano, alam ko ay ang Biblia ay ang unang cellphone niya, no? Huwag nating mamahalin ng mga material na bagay dito, mas mahalin natin
ang salita ng Panginoon. Okay, so tayo ay mag-dive in na. Hawak niyo yung mga Bible habang pinapakita ko rin naman sa screen sa inyo yung ating mga verses para mas madaling maintindihan at ito ay hango sa New King James Version, sa Tagalog yung ang dating Biblia. Okay, so let's dive in po sa Esther chapter 5 verse 1. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Queen Esther. At ito ang mga nakasulat. Nangyari nga na ikatlong araw na nagsuot si Esther ng kanyang bihisang pagkareyna at tumayo sa pinakaloob ng bahay ng hari sa tapat ng bahay-hari, at ang hari ay naupo sa kanyang luklukang hari sa bahay-hari sa tapat ng pasukan sa bahay. Okay, so natapos na yung 3 araw na pag-aayuno at ang ginawa ni Queen Esther, nagsuot siya ng maayos na pananamit at pumunta siya doon sa pinakaharapan ng maaring courtyard or anumang location na natatanaw siya ng hari, no? So makikita natin naghintay siya ng taimtim, wait patiently. Bay, napaka-importante niyan mga minamahal na kapatid. Meron kagad tayong lesson na makikita rito, yung hindi ka agad-agad nagde-decide o bugso ng damdamin si Queen Esther, no? Nag-iisip siya, no? Sabi nga niya nung nakaraan, mamatay na kung mamatay, no? Pero uunahin niya muna mag-ayuno. Ito ay nakakapagbigay ng malinaw na kaisipan para makapag-desisyon tayo ng tama. Binibigyan natin ng way ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na siya ay makasagot. Matandaan natin dito sa Book of Esther, hindi natin mababasa ang salitang Diyos dito, pero makikita natin na ang Panginoon ay kumikilos dito. Basahin natin sa Awit, chapter 37, verse 7 to 9. Pakibasa po natin sa ating mga Biblia ang Awit, chapter 37, verse 7 to 9. At ito ang mga nakasulat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa. Ika'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mga hihiwalay, ngunit yaong nagsipaghintay sa Panginoon ay mamana sila ng lupain. So napakaganda ng itong Psalms nito, itong Awit chapter 37 verse 7 to 9, na kung saan makikita natin yung patiently waiting, no? Na tayo ay mayroong pagtitiis na hinihintay natin ang mga bagay na kung saan ang Panginoon ang siyang kikilos, lalong-lalo na yung mga paghihiganti na yan, no? Tayo ay hindi inutusan ng Panginoon na maghiganti, o sinabi niya na pag nasaktan tayo ay mag-retaliate, no? Sabi ng Panginoon, ako ang gaganti, no? Tanging gawin natin ay mahalin natin ang ating mga kaaway. Yan, sa mapagpalang hapon kay Sister Mary Rose. Okay, let's continue. Sabi rito sa verse 2. At nagkagayoy na makita ng hari si Esther na reyna na nakatayo sa looban, na siya'y nagtamo ng biyaya sa kanyang paningin, at inalawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay. Sa gayoy lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Yan. So napansin ka agad ni Haring Xerxes si Esther, no? Kaya lumapit at yung may scepter o yung tungkod or yung pinakahawak ng hari ay mayroong pinakadulo at itinapat niya kay Esther at hinawakan yon ni Esther. So makikita natin dito yung pagkilos ng Panginoon, no? Na hipuin ng Panginoon yung puso ni Xerxes na itanong ano ba ang inquiry nitong ni Reyna Esther at bakit siya nakatayo dito sa may looban, no? Yung malapit sa luklukan ng hari. Tuloy natin sa verse 3, ang sabi rito, na magkagayoy sinabi ng hari sa kanya, anong ibig mo, Reyna Esther? At ano ang iyong hiling? Magbibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian. Yan ang madalas na binabanggit, pero tinutotoo yan, no? Alam nyo naman ang mga hari. Si Haring Herodes nga yung nagpapugot sa ulo ni Juan Bautista. Ganun din no? Sabi niya doon sa sa kanyang
na pamangkin, no? Na kung anong kahilingan niya, ano ang nais niya, at yun ay kanyang gagawin, no? At dito makikita natin kung ano ang yung hiling, even kalahati ng kaharian, no? Yan ay pagkakaloob niya kay Queen Esther kung yun ang hihilingin. Okay, tuloy natin yung verse 4. At sinabi ni Esther, kung inaakalang mabuti ng hari, pumaroon sa araw na ito ang hari at si Haman sa pagingan na aking inihanda sa kanya. Okay, so dito makikita natin, no, na isinama, no, ni Queen Esther sa kanyang kahilingan si Haman o si Haman, no. Batid naman ni Queen Esther itong si Haman na siya ang humingi ng pinaka-final decision sa Haring Xerxes para maisabatas niya yung pagpatay hindi lang kay Mardoqueo kundi sa lahat ng mga Hudyo, no? Sa lahat ng mga Jews, di ba? So makikita natin dito na alam yun ni Queen Esther. So sabi niya kay Haring Xerxes, iimbitahan natin at ako yung gagawa ng isang celebration o handaan na kung saan nandun ka, Haring Xerxes, at gayon din si Haman o si Haman. Sabi sa verse 5, na magkagayoy sinabi ng hari, papagmadaliin si Haman upang magawa ang gaya ng sinabi ni Esther. Sa gayoy naparoon ang hari at si Haman sa pagingan na inihanda ni Esther. So ngayon dito parang sinamon, no? Or pinatawag si Haman. Sabi sa verse 6, at sinabi ng hari kay Esther, sa pagingan ng alak, ano ang iyong hingi? At ipagkakaloob sa iyo at ang iyong hiling, kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob ko. Hindi pa sinasabi rito ni Esther kung ano yung nais niya, basta ini-invite lang niya si Haman. Siguro kasama sa announcement, sa handaan. Pero ang Haring Xerxes ay curious siya. Ano ba ang nais nito ni Queen Esther na hilingin? At kung may hilingin siya, kahit kalahati ng kaharian ay pagkakaloob niya kay Queen Esther. So ituloy natin sa verse 7. Sabi rito, na magagayoy sumagot si Esther at nagsabi, ang aking hingi at ang aking hiling ay ito. Verse 8, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa paningin ng hari, si Xerxes yun, no? At kung kalugdan ng hari na ipagkaloob ang aking hingi at gawin ang aking hiling, na pumaroon ang hari at si Haman sa pagingan na aking ihahanda sa kanila at aking gagawin bukas na gaya ng sinabi ng hari. So doon pa lang i-announce ni Queen Esther, no, yung kanyang kahilingan, but sa ngayon gusto niya munang imbitahan si Haman at si Haring Xerxes doon sa handaan na ready ni Queen Esther. Okay? So kung titignan natin ang ating pag-aaralan, kung kayo po ay may mga ballpen, panulat at notebook or papel, chapter 5 verse 1 to 8 po ay yung Esther's banquets o yung paghahanda yan. Iyan ang katawagan sa mga royal or kingdom na kung saan nagpapadaos ng tinatawag nating yan, handaan. So, verse 1 to 8 po yung Esther's banquets. Let's dive po sa verse 9. At itong verse 9 naman ay hanggang 14. Yan naman ay with regards kay Haman o si Haman. No? Nagplano na siyang paslangin si Mordecai o si Mardoqueo. Okay, let's continue na po tayo sa ating binabasa. Chapter 5, verse 9. Na magkagayoy lumabas si Haman sa araw na yaon, naggalak at may masayang puso. Ngunit nang makita ni Haman si Mardoqueo sa pintuang daan ng hari, na hindi siya tumayo o kumilos man sa kanya, siya'y napuno ng pagkapuot laban kay Mardoqueo. Tuntua si Mardoqueo Alam niyo ba kung anong reason? Kasi kasama siya dun sa pag-iimbita ni Queen Esther. Tandaan natin si Haman hindi niya alam na si Esther ay isang Hudyo, no?
Kahit nga si Haring Xerxes hindi pa niya alam, no? Ang nakakaalam lang si Mardoqueo at si Esther, no? Dito nung paglabas ni Aman sa kaharian na alam niya na, oh, invited ako, no, sa handaan. Nakita niya si Mardoqueo na nasa labas, no, nakatindig, no? At ito yung mga sumunod na pangyayari. Sabi sa verse 10, gayunmay nagpigil si Aman sa kanyang sarili at umuwi sa bahay at siya'y nagsugo at tinipon ng kanyang mga kaibigan at si Ceres na kanyang asawa. So makikita natin dito nagtimpi siya, naiinis na siya no? Kasi nung lumabas siya, wala pa rin ginawa si Mardoqueo, no? Parang steady lang si Mardoqueo. At worried syempre si Mardoqueo. Alam natin nung nakaraan, nag-ano na siya no? Tumatangis na siya. Nag-worry siya sa buhay ng karamihan ng mga Hudyo, no? At dito makikita naman natin, on the other hand, si Aman na tuwan-tuwa, no? Na siya ay inimbitahan pa ng reyna at siya ay nasa mataas na posisyon, siya ay na-promote, no? Kaya pag uwi niya, nagtimpi lang siya. Sige, sabi niya, may araw din tong si Mardoqueo, sabi ni Aman. So pag uwi niya, tinipon niya ang kanyang mga kaibigan kasama ng kanyang asawa. Sabi sa verse 11, at isinaysay ni Aman sa kanila ang kalwalhatian ng kanyang mga kayamanan at ang karamihan ng kanyang mga anak at lahat ng bagay na ipinagkaloob ng hari sa kanya at kung paano siya nataas ng higit kaysa mga prinsipe at mga lingkod ng hari. So makikita ko na dito sa verses na ito na ating mga nabasa na makikita natin na si Haman ay may mataas na posisyon, no? Mataas pa sa mga prinsipe. May pwede nating sabihin na prime minister siya, no? Or siya ay kanang kamay na talaga ni Haring Xerxes, no? Okay, so tuloy natin yung verse 12. Sabi rito, sinabi ni Aman bukod dito, oo, si Esther na reyna ay hindi nagpasok ng sinuman na kasama ng hari sa pigingan na kanyang inihanda, kundi ako lamang. At kinabukasan naman ay inanyaya niya ako na kasama ng hari. Yan. So yung unang pagtawag, yung unang invitation, nandun si Aman. At yung sumunod na merong siguro mas bonggang selebrasyon, ay nandun ulit si Aman. Parang pinagmamalaki ni Aman o ni Haman yung mga nangyayari sa kanyang buhay, no? Makikita natin dito yung pinaka-pride niya, no? Na nasasabi niya sa mga kamag-anak niya, sa mahal niya sa buhay, na siya yung chosen one, siya yung pinili, siya yung paborito, siya yung na-promote. Yan. Tuloy natin yung verse 13. Sabi rito, gayunmay ang lahat ng ito ay walang kabuluhan sa akin habang aking nakikita si Mardoqueo na Hudyo na nakupo sa pintuang daan ng hari. So napupuot dito si si Haman kay Mardoqueo. Sabi sa last verse, na magagayoy sinabi ni Ceres na kanyang asawa at ng lahat niyang kaibigan sa kanya, magpagawa ka ng isang bibitayan na may 50 siko ang taas at sa kinaumagahan ay salitain mo sa hari na bitayin doon si Mardoqueo kung magkagayoy yumaon kang masaya na kasama ng hari sa pigingan. At ang bagay ay nakalugod kay Aman at kanyang ipinagawa ang bibitayan. So nakita natin dito na itong asawa niya, asawa ni Haman at mga kaibigan. So nakita nila na parang okay na yung mga nangyayari kay Haman or Aman, pero sa isang banda, si Haman ay naiinis kay Mardoqueo. Kaya since lahat naman ng mga Hudyo ay papatayin at naibaba yung kautusan na yun, yung decree na yun, may date na rin na isasagawa yung mga yun, may batas ng nakalaan para dyan. Ngayon, nagsuggest yung kamag-anak niya, mga kaibigan at mahal niya sa buhay, asawa niya, si Xerxes, na magtayo ng pinaka-pole na kung saan doon bibitayin si Mardoqueo. At siya ay nagalak. Isipin nyo yung kasamaan dito, yung pride. Makikita natin yung mga sangkot, yung mga accessories to the crime na mangyayari, kung ito ay hahayaan ng Panginoon. Let's see sa mga susunod na mga chapters. Pero makikita natin dito isang lesson na at isang napakaganda yung attitude ni Mardoqueo nung siya ay paglabas ni Aman, nandoon na si Aman na galit sa kanya, pero nakatindig lamang si Mardoqueo. Nandoon yung pusong mapagpakumbaba,
yung humbleness ng kanyang damdamin. Basahin natin mga minamahal na kapatid sa Philippians chapter 1 verse 28. Sabi rito, "At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng iyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos." Yan. So makikita natin dito, no? Isang napakagandang verse na kung saan yung pagkatakot sa kaaway ay wag nating panatilihin, bagkus ang Panginoon ang kikilos, no? Siya ang gagawa, siya ang magpapanalo, no, ng mga problema natin sa mga iba nating mga kaaway, no? At wag lang tayong maging Haman, yung Haman sa buhay, na tayo mismo talaga ang may kasalanan, tayo mismo ang kontrabida sa buhay ng ibang tao, no? Tayo dapat ay nabubuhay ng may katuwiran, may kalinisan, may kababaan ng loob. Dahil ang mga mapagmataas, yung prideful na yan, si Haman na yan, may kalalagyan yan ayon sa Kawikaan. Basahin natin sa Proverbs chapter 16 verse 18. At ang sabi rito, "Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal." So titignan natin kung itong mga verses na to ay totoo sa mga susunod na istorya. Basahin pa natin yung Kawikaan chapter 27 verse 2, at itong nakasulat, "Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi." Yan ang gustong-gusto ni Haman, no? Yung pinupuri siya ng mga kaibigan niya, ng asawa niya, ng lahat ng tao, no? Pero sinabi ng Panginoon na wag yun ang mamutawi sa iyong damdamin, no? Na gusto mo na ipipraise ka, no? Dapat sabi rito na tayo ay manahimik, no? At hayaan natin ang iba ang mag-praise sa atin, hindi yung sarili natin yung itinataas natin, no? Basahin natin sa Lucas chapter 9 verse 23 hanggang 24. Ito ang mga nakasulat. "At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat sinong mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maliligtas nito yaon." Diba, napakaganda ng verse na ito, no? At ito ay maging gabay sa atin, itong lesson ng chapter 5 na to, na yung pagiging mapagmataas, yung alam nyo ba sa panahon ngayon, madaming way para i-praise ang sarili, no? Nandiyan ang Facebook, no? Nandiyan ang mga multi-streaming mga media na kung saan nagiging boastful yung mga tao, nagiging prideful sa lahat ng mga bagay, ng kanilang mga achievements, no? But iniibig ng Panginoon yung may mababang puso na tahimik, no? Na taimtim, na hinihintay niya ang Diyos ang magtaas. Yun ang pinaka-importante, mga minamahal na kapatid, sa buhay natin habang tayo ay nandito sa sanglibutan, no? Ang pinaka-importante, yung Diyos ang magtaas sa atin, hindi yung itataas natin yung sarili nating kakayahan, sarili nating talento, sarili nating mga bagay na mga natututunan. Lahat yan ay pawang hindi tayo ang may kakayahan niya. Ayaw lang aminin ng iba, no? Gusto lang sabihin na kakayahan nila, pero ako po ay naniniwala na ang Panginoon lahat ang siyang kumikilos. Kung hahayaan mo na ang buhay mo ay magkaroon ng direksyon sa Kanya, no? Hayaan mo na ang Panginoon ang siyang magtitimon or siyang magdadrive ng ating buhay. Okay? So I think that's all sa ating mga napag-aralan ngayon dito sa chapter 5. Tayo po ay tutungo na sa chapter 6. Tuloy po natin. Chapter 6, verse 1. Update natin yung ating text para makita natin kung nasaan na tayo. So tayo po ay nasa
chapter 6 verse 1 to 14 po, yung babasahin natin. So si Haring Xerxes, tignan natin kung paano niya may honor si Mordecai o si Mardoqueo. Okay? Verse 1. Sabi rito, nang gabing yaon ay hindi makatulog ang hari at kanyang inutos na dalhin ng aklat ng mga alaala na mga gawa ng mga binasa sa harap ng hari. Okay, so yung mga alaala, Chronicles of Books, yung mga ano yan, ang tawag dyan ay merong mga talaan, mga nangyari, parang pinaka-diary ng hari. So hindi makatulog si Haring Xerxes, kaya pinakuha niya yung libro na yon. Sabi sa verse 2, at nasumpungang nakasulat na si Mardoqueo ay nagsaysay tungkol kay Bigtana at kay Teres, dalawa sa mga kamarero ng hari, sa nang-iingat ng pintuan na isip magbuhat ng kamay sa Haring Asuero, si Haring Xerxes. So, naalala niyo na yun, no? Last Sunday na pinag-aralan natin, may nagtangka sa buhay ni Haring Asuero, ni Haring Xerxes, na mga tauhan pa niya, no? Na narinig yun ni Mardoqueo. At yun ay ang ginawa ni Mardoqueo ay sinabi niya kay Queen Esther. At yun naman si Queen Esther, binanggit niya at sinabi niya si Mardoqueo yung nakasumpong ng ganong masamang balita. At din napatunayan, kaya nga binita yun yung dalawang nagtangka na to na si Bigtana at si Teres. Okay, so nabasa ngayon muli ni Haring Asuero ito. Sabi niya sa verse 3, at sinabi ng hari, anong karangalan at kamahalan ang nagawa kay Mardoqueo sa bagay na ito? Na magkagayon sinabi ng mga lingkod ng hari na nagsipaglingkod sa kanya, walang anumang nagawa sa kanya. So parang naalala ni Haring Asuero, ni Haring Xerxes, ano ang naipagkaloob natin? Ano ang gantimpalang naibigay natin dito kay Mardoqueo? Sabi ng mga tauhan, wala po, kamahalan, walang naibigay. No? Isipin nyo, ang Panginoon kumikilos dito wala yung word, sabi ko nga, wala yung salitang Diyos dito sa book na to. Pero yung moment na yung hari hindi makatulog, no? Parang balisa siya, parang may gusto siyang gawin, no? Ang Panginoon ang kumikilos. Naalala ko tuloy yung Pharaoh, di ba? Sa panahon ni Joseph, the dreamer, nung nag-interpret si Joseph, na walang makapag-interpret sa panaginip. Yung Panginoon ang nagbigay ng panaginip na yun dun sa, sa Pharaoh na yun. Gumawa ng way para si Joseph, no? Ay may makaalala. Sinabi nung isang alalay ng hari, may kasamaan ako sa kulungan na siyang nagbigay ng tamang hula dun sa aking panaginip. Sinaysay niya dun sa Pharaoh. Kaya pinatawag si Joseph. Alam niyo naman yung storya niya. Makikita natin yung pagkilos ng Panginoon dito. No? Yung siya ang gumawa ng mga pangyayari na kung saan maalala ni Haring Asuero si Mardoqueo dito at maitanong niya kung ano ba yung naibigay na gantimpala o ano ba yung karapat-dapat since nasagip niya yung buhay ng hari. Tuloy natin yung verse 4, sabi rito, na sinabi ng hari, sino ang nasa looban? Si Aman nga ay pumasok sa looban ng bahay ng hari upang magsalita sa hari na bitayin si Mardoqueo sa bibitayan na inihanda niya sa kanya. Yeah. Meanwhile, no, si Aman ay nag-aabang papasok doon sa looban o yung pinaka-entrance na nung na kingdom o yung luklukan ng hari doon ng mga time na yon, na naikitayo niya na yung ibinili ng kanyang asawa at mga kaibigan na bibitayan ni Mardoqueo. Kaya sabi, papunta si Aman, ang nangyari, babanggitin niya na si Mardoqueo na yung unahin doon. No? But tignan natin ano yung mga susunod. Yun yung plano ni Aman. Sabi sa verse 5, at ang mga lingkod ng hari ay nagsabi sa kanya, narito si Aman ay nakatayo sa looban at sinabi ng hari, papasukin siya. Sabi sa verse 6, sa gayo pumasok si Aman at ang hari ay nagsabi sa kanya, anong gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari? Sinabi nga ni Aman sa kanyang sarili, sino ang kinalulugdang parangalin ng hari na higit kaysa sa akin? Yeah. So nagtanong yung hari, no, since si Aman kasi is promoted parang kanang kamay, so nagtanong lang si Haring Asuero o si Haring Xerxes kay Aman na sinangguhin niya, ano bang dapat gawin doon sa mga dapat parangalan? No? Napaisip tuloy si Aman, sinong bukod tangi sa akin, sino pang dapat parangalan?
Tuloy natin sa verse 7, sabi rito, at sinabi ni Aman sa hari, sa lalaki na kinalulugdan, parangalin ng hari. Verse 8, ay dalhan ng damit hari na isinusuot ng hari at ng kabayo na sinasakyan ng hari at patungan sa ulo ng putong na hari. Yan. So parang makikita mo talaga yung glory, no? Susuotan ng magandang damit na panghari, no? Pasasakayin sa kabayo na sinasakyan ng hari at lagyan ng crown, no? Katulad din ng crown ng hari, no? It's more on replica talaga, no? Parang pagbibigay pugay, talagang mataas na karangalan kasi nilebel na siya sa kondisyon ng hari. Okay? Tuloy natin sa verse 9, sabi rito, at ang bihisan at ang kabayo ay mabigay sa kamay ng isa sa pinakamahal na prinsipe ng hari upang bihisang gayo ng lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari at pasakayin siya sa kabayo sa lansangan ng bayan at itanyag sa unahan niya. Ganito ang gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari. Yan. So parang magkakaroon ng motorcade, no? Suot na yung kasuotan ng hari, corona, at kabayo ng sinasakyan ng hari at dadalhin pa sa syudad, no? Kakaroon ng tawag dito, parang motorcade or parang prosesyon, di ba? Ipoprosesyon siya, ipaiikutin sa bayan. Dahil talagang yung katanyagan hindi lamang doon sa kaharian, kundi doon sa bayan. Tuloy natin yung verse 10, sabi rito, na magagayi sinabi ng hari kay Aman, ikaw ay magmadali at kunin mo ang bihisan at ang kabayo gaya ng iyong sinabi. At gawin mong gayon kay Mardoqueo na Hudyo na nauupo sa pintuang daan ng hari. Huwag magkulang ang anumang bagay sa lahat ng iyong sinalita. Di ba? Parang ni-imagine ko, ano kaya itsura ni Haman o ni Aman nung mga time na to nang malaman niya na si Mardoqueo pala ang pararangalan ng hari. You would imagine, no? Isang kontrabida na konti na lang sasabihin niya na doon nabitayin si si Mardoqueo, pero biglang na twist, nag-iba ang istorya at talaga namang siguro hindi maipinta yung mukha ni Haman sa mga sandaling nalaman niya na si Mardoqueo pala ang nais hirangin ng hari o yung parangalan ng haring Aswero. Verse 11, na magkagayoy kinuha ni Aman ang bihisan at ang kabayo at binihisan si Mardoqueo at pinasakay sa lansangan ng bayan at nagtanyag sa unahan niya. Ganito ang gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari. So nangyari yun, no? Sabi sa verse 12, at si Mardoqueo ay bumalik sa pintuang daan ng hari, ngunit si Aman ay nagmadaling umuwi na tumatangis at may takip ang ulo. Ito na yung binasa natin sa Proverbs, no? Ang Panginoon ang kikilos, tandaan natin, no? Natutuwa kasi ako yung turn of events na ang Panginoon talagang pro siya o talagang para doon siya sa mga anak niyang nagiging matapat talaga, humble, no? Makikita natin ang Panginoon ang siyang magtataas. So nung nakauwi na si Mardoqueo doon sa hari, umuwi naman to si Aman na tumatangis at talagang yung kabaliktaran nung kasiyahan niya nung papunta siya doon sa kaharian, no? Para i-propose na sana na bitayan na si Mardoqueo, pero it turned out na iba ang nangyari. Sabi sa verse 13, at isinaysay ni Aman kay Ceres, sa kanyang asawa at sa lahat ng kanyang mga kaibigan ang bawat bagay na nangyari sa kanya na magkagayoy sinabi ng kanyang mga pantas na lalaki at ni Ceres na kanyang asawa sa kanya, kung si Mardoqueo na iyong pinasimulang kinahulugan sa harap ay sa binhi ng mga Hudyo, hindi ka mananaig laban sa kanya, kundi ikaw ay walang pagsalang mahuhulog sa harap niya. Nagkaroon na ng prediction. Mga pantas na to mga galing mag-analyze siguro mga kaibigan niya, no? At ganyan din yung ganyan din yung asawa niya, sabi ay delikado tayo. Sabi niya kung ang hari ay nakasumpong ng karangalan kay Mardoqueo na Hudyo, no? Yari ka na. Parang ganun yung pinaka layman's term nitong verse nating binasa. At sabi sa last verse,
Samantalang sila'y nakikipagsalitaan pa sa kanya, dumating ang mga kamarero ng hari at nagmadaling dinala si Aman sa pigingan na inihanda ni Esther. So hindi pa tapos, no? Siguro talagang problemado pa lang si Aman. Dumating na kaagad yung susundo sa kanya na kung saan itong sundo na ito ay pinapatawag naman ni Esther, no? So nakikita niyo na ba parang yung turn of events dito, no? Ang galing ng Panginoon kung paano niya talagang ah, gawa ng paraan, no, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang way, no, na ang kanyang mga anak, ang kanyang mga iniingatang anak, no, ay hindi mapabayaan. Actually, ang verse na ito yung pinaka ah, isang nasasabi nating lesson verse sa araw na ito. Basahin natin sa Romans chapter 8 verse 28. Buksan niyo yung mga Bible sa Roma kapitulo 8 versikulo 28. At ito ang nakasulat. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sa English maganda. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. So lahat ito, mga nangyari ito ay purpose ng Panginoon, no? At nag-work out siya, no? In a way na gusto o ginusto ng Panginoon na mangyari ang mga ito. Okay? I think that's all sa chapter 6. So tungo tayo sa chapter 7. Pwede muna tayong pansamantalang magkaroon ng 1 minute break.
Okay, so mga minamahal na kapatid, ilang palahan yan? 1 minute, so almost 5 minutes. Okay, so let's continue. Yan. Tuloy po natin ang ating pinag-aaralan. Tayo po ay nasa chapter 7 na, verse 1. Okay, ito ang mga nakasulat. Sa gayon na paroon ang hari at si Aman sa pigingan na kasama ni Esther na reyna. Verse 2, at sinabi uli ng hari kay Esther na ikalawang araw sa pigingan ng alak, ano ang iyong hingi, Reyna Esther, at ibibigay sa iyo, at ano ang iyong hiling, kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob. So sabi ni Haring Aswero, parang 3 beses niya ng ano to no? 3 beses niya ng sinabi ito, no? Parang excited na si Haring Xerxes o si Haring Aswero kung ano yung nais niya, no? At dito, makikita natin sa verse 3 na magkagayo sumagot at nagsabi si Esther na reyna, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin o hari at kung kalulugdan ng hari, ipagkaloob sa akin ang aking buhay sa aking hingi at ang aking bayan sa aking hiling. So inuunti-unti rito ni Reyna Esther yung kanyang mga kahilingan. Sabi sa verse 4, sapagkat kami ay naipagbili, ako at ang aking bayan, upang ipahamak, upang patayin, at upang lipulin. Ngunit kung kami ay naipagbili ng mga pinakaaliping lalaki at babae, ako'y tumahimik. Bagaman hindi mababayaran ng kaaway ang bagabag sa hari. So dito, unti-unting nilalabas ni Queen Esther yung kanyang Ruth, yung kanyang pinanggalingan, no? Na binabanggit niya rito na siya ay mga napagbili, no? Let's continue para mas malinaw. Sabi rito sa verse 5 na magagayoy nagsalita ang Haring Aswero at nagsabi kay Esther na reyna, sino siya at saan nandoon siya na nangahas magbanta na gumawa ng gayon? So kunento rito ni Esther, no, na may nagbabanta sa kanya, sa kanyang mga lahi, no. Ang maganda naman kay Queen Esther, hindi niya kaagad dinretso ang kasama ni Aman. Sinabi niya muna unti-unti at itong kanilang diskusyon, no, ay unti-unting re-reveal, no, ni Esther na siya ay Jew o siya ay Hudyo. Tuloy natin, sabi sa verse 6, at sinabi ni Esther, ang isang kaaway at kaalit, itong masamang si Aman, na magkagayoy natakot si Aman sa harap ng hari at ng reyna. Yan. So tinuro na ni Esther na ang nagpaplano ng masama, no, na wala namang basihan. Parang lahat kami rito ay naging alipin, lahat naman ay gumawa ayon sa kanyang mga pinuno, no? Sila ay tao sa ibang bayan, no? Wala silang masamang ginawa, pero itong si Aman, no, na nagtangka at nais lipulin ng kanyang mga lahi at gayon din, malamang kasama siya kasi siya ay Hudyo, no? So wala pa ka-idea si Aman dito sa lahi ni Esther. Tuloy tayo sa verse 7. At ang hari ay tumindig sa paghinga ng alak sa kanyang pagkapuot at pumasok sa halamanan ng bahay-hari at si Aman ay tumayo upang ipamanhik ang kanyang buhay kay Esther na reyna sapagkat nakita niya na may kasamaang ipinasya laban sa kanya ang hari. So alam na ni Aman, no, nung pagtindig ni Haring Aswero, nag-decide na si Haring Xerxes kung ano ang gagawin niya kay Aman, no? Tandaan natin, nung inaprobahan naman ni Haring Xerxes, hindi ganun kalinaw kay Haring Xerxes dahil pinagkatiwalaan niya si Aman Hindi niya na binusisi. Siguro yun naman yung lapses ng pagiging hari, no? Pag nagtiwala siya sa isang tao, no, na at yung taong yon ay gumawa ng kabalastugan, kalokohan, minsan yung hari nadadamay na rin no? Maraming ganyan, even sa government, hindi lang sa gobyerno, even sa ibang private sector, no, na mayroong tapat na boss
loko-loko lang itong mga tauhan, no, na nakakagawa ng hindi maganda at nadadawit pa, no, yung pinakapinuno. So sa pagkakataong ito, hindi naman din fully aware si Haring Aswero kung ano yon, no, dahil ang pagkakabanggit ni Aman kay Haring Aswero, kay Haring Xerxes ay may mga magtatangka sa buhay niya or yung hindi sumusunod sa hari, no. So yun lamang yung pinaka-brief na binanggit dito ni Aman na pinagkalooban naman ni Haring Aswero ng ano, no, ng pagpapasya. Binigay niya yung singsing niya, yung pinaka-seal ng kautusan, no. Okay, let's continue. Sabi sa verse 8, na magagayoy bumalik ang hari na mula sa halamanan ng bahay-hari hanggang sa pigingan ng alak, at si Aman ay sumubsob sa hiligan na kinaroroonan ni Esther. Lumuhod na siya, no? Nagmamakaawa na sa kanyang buhay. Sabi pa rito, na magagayoy sinabi ng hari, kanya bang dadahasin ang reyna sa harap ko sa bahay? Pagkabigkas ng salita sa bibig ng hari ay kanilang tinakpan ang mukha ni Aman. So may mga tauhan na yung hari doon, no? Hindi lang naman sila talaga yung nandun. May mga nagsiserve pa, at yung hari talagang puno ng bodyguard yan, no? Kaya to si Aman, wala talaga siyang magagawa, no? Tinakpan na lamang niya yung kanyang mukha. Sabi sa verse 9, na magagayoy sinabi ni Harbona na isa sa kamarero na nasa harap ng hari, narito naman ang bibitayan na may 50 siko ang taas na ginawa ni Aman ukol kay Mardocheo, na siyang nagsalita sa ikabubuti ng hari ay nakatayo sa bahay ni Aman, at sinabi ng hari, bitayin siya roon. So makikita nyo itong verse na to, ma-powerful to, no? At nagkakaroon na ng awareness at idea ang mga tao na kung saan alam nila na ang pakay ni Aman doon sa itinayong tawag dito, itinayong Harbona. Hindi pala, sorry, si Harbona pala yung nagsabi, no? Na isa sa kamarero na itinayong pagbibitayan, no? Yung height ay 50 siko ang taas na ginawa ni Aman para kay Mardocheo. So aware na sila. But later on, si Mardocheo nga ay pinangaralan ng hari dahil siya ay mabuti at may utang na loob yung hari. At dito makikita na nagbigay ng idea. Sabi ng hari, sige, siya ang bitayin dyan. Kasi walang pakundangan, no? Pinagtangkaan niya ang buhay ng reyna, no? Alam naman natin na si Queen Esther ay talagang malapit kay Haring Aswero sa lahat ng kanyang babae, no? Siya yung pinaka inibig, no, ni Haring Aswero, ni Haring Xerxes. Tuloy natin yung last verse. Sabi rito, sa gayoy binitay nila si Aman sa bibitayan na inihanda niya ukol kay Mardocheo, na magkagayoy napayapa ang kapuotan ng hari. So napukaw yung nararamdaman ng hari. So makikita natin dito, doon nagtapos ang buhay ni Aman, no? So makikita natin na talagang kailanman hindi talaga magsasucceed, no, yung mga taong may masamang balak o may masamang plano para sa anak ng Panginoon, no? Kaya yung lesson na makikita natin dito, tandaan natin yung prideful, no, pagiging mapagpalalo, mapagmataas at maitim na balak. Hopefully wala naman isa sa mga ating mga kapatid na may ganitong damdamin katulad ng kay Aman. Pero in reality, nangyayari to. In Christian life, mga minamahal na kapatid, yung inggitan, nangyayari yan. May mga kapatid na naiinggit kay ganitong kapatid, si kapatid na ganito, naiinis siya pag nakikita niya si kapatid na ganito. Si sister, galit kay brother, si brother, naiinis kay sister. So, wala akong nakikitang pagkakaiba, no? Medyo malalim nga lang itong pinaghuhugutan ng istorya ni Aman, nila Mardocheo, kasi kasama na yung no, yung angkan, no? Yung history pa ng lahi. But in the sense of pagdating sa envy, sa inggitan, pagmamataas, yung gusto sila yung niyuyukuran, gusto sila yung more na ginagalang, no? Makikita natin na ayaw ng Panginoon yung mga ganong tindigan o yung ganitong mga asta o yung ganitong pag-uugali, no?
Ninanais ng Panginoon yung magmahalan, magbigayan, yan. Yung magtinginan sa isa't isa, mga magkakapatiran, magpansinan, yan. Yan yung mga nais ng ating Panginoon. Hindi yung mag-uugat sa damdamin natin yung puot, no? Dahil hindi lang tayo napansin, maiinis ka na, no? Sabi nga lang sa New Testament, matuto tayo magparaya, hayaan natin yung mga bagay na minsan kinaiinisan natin, talagang mangyayari yan sa buhay natin. Pero wag nating bigyan ng puwang yung puot sa damdamin natin, sa kapwa natin, kasi kakainin tayo ng sistema, no? Katulad nitong nangyari kay Aman, no? Siya pinangimbabawan ng kanyang pride, no? At gayon din, sinuportahan siya ng mga maling kaibigan. Sinuportahan siya ng asawa niyang baluktot din ang pag-iisip, no? Na may kinalaman din. Dahil sila pa yung mismong nagsabi, magtayo ka ng kanyang bibitayan, no? And it turned out na yung pala ay nakaredy kay Aman. So makikita natin kung paano ang Panginoon kumikilos kahit hindi natin nababasa yung kanyang word dito, yung pinakasalita na Diyos Ama, no, Panginoon. Wala tayong makikita. 3 chapter na lang ang ating pag-aaralan. I think next week na, no? Dahil hindi rin magiging madali itong naaprubahan na batas na to, kasi pangkalahatan nito nung napag-aralan natin last Sunday, na ipadala na yan ni Aman sa lahat ng ibang lalawigan, no? Ilang lalawigan at gaano kalaki ang sakop ng Persia, no? At nanganganib pa rin ang buhay ng mga Hudyo, no? At kaya hindi si Queen Esther at si Mardocheo. So let's see kung ano yung mga susunod na mangyayari, susunod na mga kabanata nitong napakagandang istorya to. At huwag nating kakalimutan ang ating pinaka lesson verse na ito na matatagpuan sa Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Yan. So maraming salamat mga minamahal na kapatid. Itutuloy natin itong 3 chapter na ito next Sunday. At bago tayo tumungo sa ating closing prayer, kung kayo po may katanungan, maaari nyo pong ilagay sa chat box o karagdagan. At kung wala po, tayo po makakarinig ng isang awitin. Then after nito, closing prayer na po. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labor of my hands can fulfill the law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. While I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. Tayo po yumukot manalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, Amang banal na makapangyarihan, maraming salamat Lord sa isang matagumpay na hapon na ito na pinangunahan mo, na kami ay kapag-aral ng 3 kapitulo sa libro sa buhay ni Reyna Esther. Maraming salamat Panginoon. Nakita namin ang pagkilos mo, nakita namin ang iyong plano, nakita namin Panginoon ang iyong daan. At tunay nga Panginoon na walang ibang the best way sa buhay namin kundi ang iyong pamamaraan. At ninanais namin Panginoon na ang pamamaraan mo
ang siyang manguna sa aming buhay. Ituwid mo kami sa landasin na kung saan kami ay may mga baluktot na mga desisyon sa mga ginagawa namin sa aming buhay Kristiyano. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang magpanatili, Panginoon, ng kadalisayan ng aming damdamin at kaisipan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa buong buhay namin. Patuloy namin dinadalangin ang lahat ng mga kapatid na dumadaan sa mga problema at pagkakasakit. Panginoon, Ikaw ang Diyos na siyang nagpapagaling ng lahat ng aming nararamdaman at patuloy kaming mananampalataya sa iyong pag-ibig sa amin at sa iyong pamamaraan at kami ay maninindigan at sasandal sa iyong kalulahatian. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa mga kapatiran na kasama namin ngayon at gayon sa makakapanood nito muli. Sila'y pagkalooban mo ng may kaliwanagan ng pag-iisip at may dalisay na damdamin na tatanggap ng iyong mga dakilang salita. Sa iyo namin tinataas ang lahat ng papuri, o Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. At ang lahat ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. So i-recap lang natin yung ating mga napag-aralan ngayong hapong ito. So nakatatlong chapters tayo at maikli lamang. So may awa ang Panginoon na matatapos natin ito sa susunod na linggo. So maraming salamat po mga minamahal na kapatid sa inyong pagsama, sa inyong pagtsatsaga, at magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo sa ganap na 2:00. So matatapos na ang isang linggo na ito at ang Panginoon ang siyang naghayag na ang mga ito ay mangyari, ang mga ito ay maging posible. Tayo ay magkita-kita palagi araw-araw, no? Tayo ay magdalahin ang kanya-kanya nating mga krus, magtulungan. Tayo ay magpatuloy mga minamahal na kapatid sa pagtatapos ng linggong ito, sa kinabukasan, panibagong linggo na may pag-asa. Tayo ay manatili mga minamahal na kapatid na nakayuko at nananalangin sa ating Panginoon. Lagi natin siyang kausapin, lagi natin siyang lapitan, lagi natin siyang tawagin mga minamahal na kapatid. Okay, thank you po muli at ingat po ang bawat isa. Stay safe po. See you po sa next Sunday and God bless.